Cauliflower TV. Magandang araw. Ako po ang inyong lingkod, Cols, at maligayang pagdating sa aming podcast kung saan tatalakayin natin ang mga aral ng Biblia, hindi mula sa tradisyong pantao, kundi ayon sa dalisay na salita ng Diyos. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang hapunan ng Panginoon. Ano ba talaga ito? Bakit maraming tao ang nalilito sa kahulugan nito? At ano ang koneksyon nito sa tawag ni Kristo, sa pananampalataya, at sa buhay na walang hanggan? Simulan natin sa sinabi ni San Pablo sa unang Korinto Kapitulo 11 versikulo 20 hanggang 22. Kapag nagkakatipon kayo, hindi ito ang hapunan ng Panginoon na inyong kinakain, sapagkat habang kumakain kayo, ang bawat isa sa inyo ay nauuna ng hindi naghihintay sa iba. Ang isa ay nagugutom, ang isa ay nalalasing di. Pinapabayaan niyo ang iglesia ng Diyos. Dito, pinupuna ni Pablo ang mga kapatid sa Korinto. Sa halip na ipakita ang diwa ng pagkakaisa at pag-alaala kay Kristo, ginawang karaniwang pagkain ang pagtitipon. Kaya't hindi na ito maaaring ituring na hapunan ng Panginoon. At alalahanin natin, ang terminong banal na hapunan ay hindi kailanman ginamit sa Biblia. Ito ay isang terminong nagmula sa tradisyong pantao, hindi mula sa mga apostol o kay Kristo. Pero kung hindi ito literal na pagkain o isang ritual, ano ang tunay na kahulugan ng hapunan ng Panginoon? Sinabi ni Kristo sa Juan Kapitulo 4 versikulo 34, "Ang aking pagkain ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain." Maliwanag na para sa Panginoon, ang tunay na pagkain ay ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Ang hapunan ng Panginoon ay isang paanyaya sa pagkilos, hindi lamang sa pag-alala. Ito ay isang panawagan na gumawa ng mabubuting gawa. Ito rin ang sinasabi sa John chapter 6 verse 35, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang sinumang lumapit sa akin ay hindi kailanman magugutom, at ang sinumang sumampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw." Ang pagkain na tinutukoy dito ay hindi literal. Si Kristo mismo ang tinapay, ang buhay na kailangan nating taglayin. Sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa Kanya, hindi tayo magugutom sa espiritual. At pansinin kung ano ang sinasabi niya sa Apokalipsis 3:20, "Narito, ako'y nakatayo sa pinto at kumakatok. Kung sinuman ang makarinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at makikisalo sa kanya, at siya'y makikisalo sa akin." Ito ang tunay na hapunan ng Panginoon, ang pakikisama ni Kristo sa atin sa ating mga buhay. Hindi ito ang pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro, kundi ang kanyang pagpasok sa ating mga puso at ang ating pagsunod sa kanyang tinig. Kaya't malinaw, ang hapunan ng Panginoon ay hindi lang isang taunang ritual o seremonya. Ito ay isang simbolo ng pakikilahok kay Kristo sa Espiritu, isang buhay na ginugol sa katuwiran. Tulad ng sinabi sa Roma 1:17, "Sapagkat sa loob nito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya." Hindi sa ritual, hindi sa tradisyon, kundi sa pananampalatayang sinasamahan ng pagsunod. Kapag isinasabuhay natin ang mga turo ni Kristo, doon natin tunay na ginugunita ang hapunan ng Panginoon. Sa gitna ng mga pagdiriwang ng relihiyon sa buong mundo, nagsisilbing paalala ito sa atin na ang tunay na kahulugan ng hapunan ng Panginoon ay hindi nasusukat sa petsa, seremonya, o tradisyon, kundi sa ating relasyon kay Kristo. Tuwing tumutulong tayo sa kapatid na nangangailangan, tuwing inuuna natin ang kalooban ng Diyos kaysa sa ating sarili, tuwing inaanyayahan natin si Kristo na pumasok sa ating mga puso, iyon ang tunay na pakikilahok sa hapunan ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, huwag tayong manatili sa literal na hapunan. Ang hapunan ng Panginoon ay dapat makita sa ating mga buhay, sa pananampalataya, sa paggawa ng mabuti, at sa katapatan sa Diyos. Ang Members Church of God International, sa ilalim ng pamumuno ng punong lingkod o lingkod pangkalahatan ang kapatid na Daniel Razon, ay patuloy na nagsasagawa ng kanilang pagmimisyon sa kapwa sa pamamagitan ng kawanggawa, lalo na sa mga kapwa mananampalataya, gaya ng nakasulat sa Aklat ng Galasya sa 6:10, "Kaya nga, habang may pagkakataon, gawin natin ang mabuti sa lahat, lalo na sa mga kasambahay ng pananampalataya." Samantalahin ang pagkakataon na gumawa ng mabuti sa lahat, hindi lamang sa pamamagitan ng maliit na piraso ng literal na tinapay o ostya at isang kopa na tumutuloy sa tiyan papunta sa daanan ng dumi, na ginamit lamang ng Panginoon bilang halimbawa ng kanyang pira-pirasuhin ang tinapay at ibinahagi ito sa mga alagad niya. Ang tunay na diwa ng kanyang hapunan ay ang pagkalinga sa kapwa, iyon ang prioridad. Hanggang sa susunod na episode, ako po ang inyong lingkod Cols, maraming salamat sa inyong pakikinig. Patuloy tayong magpakabusog sa salita ng Diyos, sapagkat ito ang pagkain ng buhay na walang hanggan.